Magandang araw, Kalagim. Tawagin niyo na lang akong Laarni. Bata pa lang ako ay may kakayahan na akong makakita ng mga kakaibang bagay na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Naalala ko pa noong 10 taong gulang pa lang ako ay may kaibigan ako na ang pangalan ay Betsy. Halos kasing edad ko lang siya nung panahong iyon. Nalaman ko lang na hindi siya tao kagaya ko noong pinatawas ako ng nanay ko dahil halos 1 taon na ang pabalik-balik ang lagnat ko. Kahit anong gamot ang inumin ko ay hindi tumatalab sa akin hanggang sa naisipan nila akong ipatawas. Sinabi ng albularyo na may kaluluwang nakasunod palagi sa akin. Marahil ay si Betsy ang tinutukoy niya. Nang bigyan ako ng albularyo ng pang-ontra ay hindi ko na rin nakitaan mula noon si Betsy. Naging tahimik ang buhay ko noon. Wala na akong nakikitang mga kakaibang bagay hanggang sa tumuntong ako ng 18. Doon ay nagsimula na naman ang mga kababalaghan sa buhay ko. Nag-aral ako noon ng kolehiyo nang magsimula ulit ako makakita ng mga kakaibang bagay. Larni, sabay tayong umuwi mamaya. Nakangiting sabi sa akin ni Mickey. Kaklase ko si Mickey sa isa kong subject. Tahimik lang siya at pihikan sa mga kaibigan. Ilag siya sa tao dahil madalas siyang inaasar dahil lagi siyang tahimik at hindi kumikibo. Sige, susunduin na lang kita mamaya sa room ninyo. Sagot ko. Kasalukuyan akong kumakain noon sa cafeteria ng campus namin. Sige, mauna na ako, baka malate ako sa next subject namin. Paalam niya sa akin. Pareho kaming education ang kinukuhang kurso. Ilang minuto pag alis ni Mikey ay parang tila biglang huminto ang mundo ko. Nag-iba ang pakiramdam ko. Para akong nalalamig na hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko lahat ng tao sa cafeteria ay nakatingin sa akin. Ibinaba ko ang hawak kong kutsara at tinidor at pinakiramdaman ng paligid. Bumilis ang tibok ng puso ko nang sa gilid ng mga mata ko ay natatano ko ang isang babae na nakatayo di kalayuan sa inuupuan ko. Nakaharap siya sa akin pero hindi ko matanaw ang mukha niya. Nang mapansin kong unti-unti siyang lumalapit sa akin na hindi man lang sumasayad ang mga paa sa sahig, ay napapikit ako ng mariin. Hail Mary, Mother of God, the Lord is with you. Usal ko sa isip ko. Huy, Lernie, ano ka ba? Para kang ewan ah. Sabi sa akin ni Vicky. Medyo nahimasmasan ako nang marinig ko ang boses niya. Ikaw lang pala yan. Tinakot mo naman ako. Sabi ko sa kanya. Anong tinakot? Kanina pa kita kinakawayan. Hindi mo ako pinapansin. At ang aga-aga, Larnie, ha? Natatawa niyang sabi sa akin. Best friend ko si Vicky, simula high school. Kababata ko rin siya sa Batangas. At sabay kami pumunta dito sa Manila para mag-aral ng kolehiyo. Pareho kami ng kinuhang kurso, kaya iisang eskwelahan lang ang pinapasukan namin. Nakakainis yung isang kaklase ko sa isang subject namin. Nakakairita. Nanggigigil niyang sabi. Palalaban si Vicky at may ngiti ng ulo, habang ako naman ay laging kalmado at nakangiti. Sa aming dalawa ay siyang parang ate, tagapagtanggol ko kapag may mga lalaking nambabasto sa akin. Hayaan mo na yon, basta focus lang tayo sa goal, sabi ko sa kanya. Nakikitira siya sa mga tiyahin niya sa Manila. Mababait ang mga kamag-anak ni Vicky at hindi siya itinuturing na iba. Kami naman ni mama ay nangungupahan. Nag-iisa lang akong anak at ang papa ko ay nasa ibang bansa. Wala na akong lola at lolo sa side ng papa ko dahil maaga siyang naulila habang ang lolo at lola ko naman sa side ni mama ay nasa Batangas. Pag nakatapos na ako ng kolehiyo ay babalik din kami ng Batangas dahil doon ko gustong magturo kung papalarin akong makapasa sa board exam. Vicky, sandali. Pupuntahan ko lang si Mikey. Sasabay daw siya sa atin. Paalam ko kay Vicky. Sige, mauuna na akong bumaba. Magkita na lang tayo sa gate. Sagot niya sa akin. Tumanggo naman ako sa kanya. Naglalakad na ako papunta sa building kung saan ang room ni Mikey nang makita ko siyang naglalakad sa di kalayuan sa akin na parang wala sa sarili. Mikey! Mikey, halika na! Sigaw ko sa kanya. Pero hindi niya ako pinansin. Dire-diretso lang siya sa paglalakad. Kaya binilusan ko ang paghabol sa kanya. Pero bigla siyang nawala sa dami ng estudyanteng naglalakad. Nasaan na ba yon? Napakabingin naman nun. Naiinis kong sabi habang palingalinga sa paligid. Natigilan ako nang bigla akong makarinig ng mga sigawan at tilian. Ak! Oh my God! Ak! Sigaw ng mga estudyante. Maya-maya ay natanaw kong tumatakbo si Vicky papunta sa akin. Larnie!
Hinihingal niyang tawag sa akin. Bakit? Ano nangyari? Bakit sila nagsisigawan? Nag-aalala at nagtataka kong tanong. Si Mikey! Hinihingal niyang sabi. Bakit? Ano nangyari? Nakita ko siya kanina, naglalakad eh. Hindi ko lang inabutan. Wika ko kay Vicky at napanganga siya sa akin. Imposible! Si Mikey, Larny! Wala na siya! Naguguluhang sabi sa akin ni Vicky habang nakaturo sa mga nagkakagulong estudyante sa baba ng building kung saan naka-room si Mikey. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Nagmamadali ako nagtungo-tuon. Padaan! Hawi ko sa mga kapwa ko estudyante. Nanlaki ang mga mata ko nang makumpirma kong si Mikey nga iyon. Basag ang mukha niya sa lakas ng pagkakabagsag niya sa semento. Diyos ko, Mikey! Anong ginawa mo? Naiiyak kong tanong sa sarili ko habang nakatingin sa wala ng buhay na si Mikey. Larny, tara na! Nandyan na rin yung mga teacher ng mag-aasikaso dyan. Sabi sa akin ni Vicky. Bago ako umalis, sa kinatatayuan ko ay tumingala ako sa building kung saan tumalon si Mikey. At nanlaki ang mga mata ko nang matanaw ko doon si Mikey at ang babaeng hindi ko makita ang mukha. Napakapit ako kay Vicky habang nakatingala. Larny, ano pa bang tinitingnan mo dyan? Tanong niya sa akin sabay tingala din. Hindi mo ba sila nakikita? Naninginig ang boses kong tanong kay Vicky. Sino? Alin? Nasaan? Larny? Sunod-sunod niya ring tanong sa akin. Sila! Sagot ko sabay turo sa taas. Naku Larny, wag mo na akong takutin at kanina pa akong kinikilabutan dito. Bika ni Vicky. Halika na, umuwi na tayo. Hila niya sa akin. Habang naglalakad kami pa uwi ay hindi maalis sa balintawo ko si Mikey na nakatayo pa rin sa rooftop ng building. Laharni, alam kong naging kaibigan mo si Mikey pero huwag kang magpapadala sa nangyari sa kanya. Nakakalungkot pero hindi natin alam kung ano ba talaga ang problema niya kaya niya nagawa ang bagay na iyon. Seryosong sabi sa akin ni Vicky. Pag nagpapaapekto tayo sa kanya baka hindi tayo makatapos ng pag-aaral. May goal tayo, di ba? Sabi pa ni Vicky sa akin. Huminto ako sa paglalakad at humarap sa kanya. Hindi mo ba talagang nakita sila? Nanginginig pa rin ang boses kong tanong sa kanya. Sino bang tinutukoy mo? Yung mga estudyante ba sa taas ng building? Nagtatakang tanong ni Vicky. Umiling ako. Hindi. Si Mikey at yung isa pang babae na kasama niya. Hindi ko siya kilala pero sagot ko na natigilan. Ano ka ba, Laharni? Huwag mo akong takutin. Kinikilabutan ako sa iyo eh. Sabi niya sa akin. Napabuntong hininga na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Di ba naikwento ko na sa iyo yung nangyari sa akin noon? Sabi ko sa kanya habang naglalakad. Alin? Yung nakakakita ka ng mga hindi pangkaraniwan? Oo, pero di ba? Nawala na iyon. Sagot niya. Iyon din ang alam ko, pero sa ngayon parang bumabalik eh. Hindi ko alam kung paano, pero may mga pakiramdam na naman ako nakakaiba. Wika ko kay Vicky. Walking distance lang sa bahay na inuupahan namin ang eskwelahan na pinapasukan namin. Magkapit bahay din kami ni Vicky. Sige na, bye muna. Bukas na lang ulit. Paalam sa akin ni Vicky. Mas mauuna kasing daanan ng bahay nila. 4 na bahay ang pagitan ng bahay namin. Sige, bye. Sagot ko sabay kaway. Naglakad na ako palayo pero nakakailang hakbang pa lang ako ay pakiramdam ko may nakasunod sa akin kaya lumingon ako. Pero wala namang tao sa kalsada. Pagharap ko ay napaupo ako sa gulat dahil nakita ko si Mikey pasunggap sa harap ko. Ah! Tili ko. Ining, okay ka lang ba? Bahagya pa akong napaidtag nang marinig ko ang boses ng babae na nakatunghay sa akin. Tumingin ako sa paligid at mabilis na tumayo. Okay lang po ako. Natakot lang ako sa ipis. Pagsisinungaling ko, saka mabilis na lumakad pa uwi.